Matapos ang Molinido double murder case, ay dalawa na namang karumaldumal na krimen ang naganap sa pagitan lamang halos ng isang linggo ng buwan na to, ang yumanig maging sa mundo ng social media. Parehong estudyante na may mataas na pangarap, parehong inosente, at parehong pinatay ng taong malapit sa kanila o pinagkatiwalaan, at pareho ding natagpuan ng aso ang kalunos-lunos na sinapit ng kanilang bangkay. Ating alamin ang kwento sa likod ng mga nakakagalit, nakakapanghilakbot at nakakadurog ng puso na krimen na to. Siya ang 19 years old na si Eliza Rodriguez Esmeralda o Daday kung tawagin ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya na naninirahan sa barangay Madiangat, bayan ng Quezon, probinsya ng Nueva Vizcaya. Isinilang siya noong August 11, 2006. Siya ang bunso sa tatlong magkakapatid ng mag-asawang Franklin at Juneth Esmeralda. Ngunit hindi naging madali ang kanyang pagkabata. Habang sila'y naninirahan pa sa Las Piñas City, maaga siyang naulila sa ina matapos itong pumanaw dahil sa karamdaman. Dahil sa hirap ng buhay at sa kakulangan ng mag-aalaga sa kanilang magkakapatid habang nagtatrabaho ang kanilang ama, ay napilitan silang lumipat sa probinsya. Doon sa barangay Madiangat sila nanirahan kasama ang kanilang lola at iba pang mga kamag-anak. Lumaki si Eliza na mabait, masayahin, at responsableng anak. Ayon sa kanyang lola, bagamat marami siyang kaibigan, hindi siya mahilig gumala. Kadalasan ay eskwela at bahay lamang ang kanyang mundo. Kapag walang pasok, ay tumutulong siya sa mga gawaing bahay, naglalaba, naglilinis at inaasikaso ang mga dapat gawin. Kung may mga handaan man o kasiyahan na kanyang pinupuntahan, sandali lamang siyang kakain at agad ding uuwi. Sa pag-aaral naman ay kilala si Eliza sa kanyang sipag at determinasyon. Alam niyang edukasyon ang tanging daan upang makatulong sa kanyang pamilya at mayahon sila sa hirap. Pangarap niyang magkaroon ng magandang kinabukasan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong mahal niya. Nitong taon na to ay nasa second year na siya sa kursong BS Tourism Management sa Nueva Vizcaya State University Bayombong Campus. Dito ay ESME ang tawag sa kanya, kung saan inalala naman siya ng mga kaibigan at kaklase na napakabait din, makulit, masarap kasama at mabuting kaibigan. Ibinahagi pa ng isa sa mga kaibigan niya ang masasayang alaala nila sa loob ng ilang taon. Subalit hindi lahat ay saya sa buhay ni Eliza dahil matapos mawala ang kanyang ina sa sakit, ay dumating naman ang isa pang pagsubok sa kanilang buhay. Ito'y nang magkasakit din ang kanilang ama at kinailangan sa palagiang chemotherapy. Nito lang February 10, 2026, katulad din ng kadalasan nilang ginagawa, pasado alas 8 ay maagang nagpaalam si Eliza sa ama para pumasok sa school. Lingid sa kaalaman ng kanyang pamilya na sa kanyang paglisan ay hindi na siya makakauwi pang buhay at hindi na nila masisilayan pa ang dati niyang mukha. Ang ama naman nila ay pumunta na rin ng ospital para sa nakaschedule niyang chemo session. Umalis si Eliza sakay ng isang tricycle. Nagchat pa siya sa kanyang mga kaklase na siya na ang magpapa-photocopy ng gagamitin nila para sa kanilang activities. Ngunit dumating na ang oras ng kanilang klase nang wala pa siya. Inaantay din siya dahil sa kanyang mga pina-photocopy kaya nagtaka na ang kanyang mga kaklase. Sinubukan nilang tawagan ang kanyang phone. May sumagot pero walang nagsalita at pagkatapos ay ibinaba naman. Muli nilang nadial ang kanyang numero subalit sa pangalawang tawag ay hindi na nagring pa ang kanyang phone. Kaya tumawag na sila sa ama ni Eliza upang itanong kung bakit hindi siya pumasok. Laking pagtataka naman ni Mang Frank dahil sa pagkakaalam niya ay papunta sa school ang kanyang anak nang umalis ito ng bahay dahil naka-uniforme na ito at dala ang ID. Dahil dito ay sinubukan niya ring tawagan si Eliza, subalit hindi na rin niya ito makontak. Nakauwi na si Mang Frank mula sa ospital at lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit ang hapon, ngunit wala pa ring balita kay Eliza. Hindi pa rin ito nakakauwi. Nakarating na rin sa kanyang lola ang kanilang pag-aalala.
Nag-text ito sa apo, pinapauwi na dahil mahina ang katawan ng kanyang ama at kailangan siya sa bahay. Ngunit nanatiling walang sagot mula sa dalaga. Habang papalalim ang gabi at hindi pa rin dumarating si Eliza, ay unti-unting napalitan ng takot at pangamba ang kanilang pagtataka. Sinubukan ng pamilya na magtanong-tanong sa kanyang mga kaibigan at sa mga posibleng pinuntahan niya, ngunit wala silang nakuhang malinaw na impormasyon. Sa puntong yon ay napagtanto na nilang may mali. Nawawala si Eliza at maaaring may hindi magandang nangyari sa kanya. Hindi na mapakali ang pamilya kaya agad nilang inireport sa police station ang kanyang pagkawala. Nag-post din sila sa social media ng kanyang larawan at ng panawagang tulong upang malaman ang kanyang kinaroroonan. Mabilis na kumalat ang mga post mula sa mga kamag-anak, kaibigan, at maging sa kanyang paaralan na nakikiisa sa paghahanap. Nag-alok pa ng pabuyang salapi ang pamilya, kapalit ng anumang impormasyong makakatulong upang siya'y matagpuan. Samantala, agad namang nagsagawa ng investigasyon ang mga pulis. Unang tinanong ang pamilya upang maitala ang huling detalye bago siya umalis ng bahay. Ayon sa kanila, papunta ito sa eskwela nang umalis. Tinukoy rin ang tricycle na sinakyan niya. Doon na pag-alaman na ang naghatid pala kay Eliza ay isang kamag-anak at kapitbahay nila. Kusang lumapit sa mga pulis ang driver ng tricycle at kinumpirmang siya nga ang nagsakay sa dalaga noong umagang yon. Ayon sa kanyang salaysay, ibinaba niya si Eliza sa Solano High School. Matapos nun ay wala na umano siyang nalalaman kung saan ito nagtungo o kung ano ang nangyari. Sa halip na malinawan, lalo pang dumami ang mga tanong. Ngunit hindi pa man nagtatagal ang isinasagawang missing person investigation ng mga pulis. Isang malagim na balita ang biglang kumalat. Nito lang din umaga ng sumunod na araw ng February 12, 2026. Habang naglalakad ang isang mag-asawa sa gilid ng kalsada sa isang liblib na bahagi ng Purok 5, Barangay Madiangat, Quezon Nueva Vizcaya, ay bigla na lamang lumihis ang kanilang alagang aso patungo sa isang madamong lugar sa tabi ng daan. Tila may naaamoy ito na kakaiba kaya dali-dali nila itong sinundan. Ngunit paglapit nila, isang nakakagimbal na eksena ang bumungad sa kanila. Isang sunog na katawan ng tao ang nakahandusay sa lupa. May sinasabi pa na may bahagya pang usok na nagmumula rito, palatanda ang tila kamakailan lamang itong sinunog. Nanlumo at kinilabutan ang mag-asawa. Agad silang humingi ng tulong sa mga opisyal ng barangay na siya namang mabilis na nag-ulat sa kapulisan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita at unti-unting dumami ang mga taong nagtipon sa lugar ng insidente. Isa sa mga unang nakakita ang kumuha pa ng larawan ng bangkay at ipinakita ito sa kanyang tiyahin. Nang masilayan ito ng babae, agad niyang naalala ang nawawalang dalagang si Eliza. Hindi maalis sa kanyang isip ang posibilidad. Kaya't agad nilang ipinaalam ang nadiskubre kay Mang Frank upang siya mismo ang makakita at magkumpirma. Pagkakita pa lamang sa larawan, nakaramdam na si Mang Frank ng matinding takot. Tahimik siyang nanalangin na sana'y mali ang kanyang kutob. Hindi nagtagal ay pinuntahan niya ang lugar, na halos 500 metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Sa bawat hakbang papalapit, tila lalong bumibigat ang kanyang dibdib. At pagdating doon, ay agad niyang nakilala ang bangkay. Wala na itong iba, kundi ang kanyang anak na si Eliza. Isang bangungot na tila hindi niya matanggap. Wasak ang kanyang mundo sa nasaksihan. Bagamat sunog ang higit sa kalahati ng katawan ng dalaga, mula ulo pababa hanggang tuhod, nakilala pa rin niya ito sa suot na pantalon, medyas, sapatos at sa mga binti nito. Halos wala na rin daw ang isa nitong kamay dahil sa matinding pagkasunog. Isang tagpong hindi dapat maranasan ng kahit na sinong magulang. Talagang kalunos-lunos ang sinapit ng dalaga. Dahil maliban sa brutal na pinatay, ay sinadyang sinunog pa ang kanyang katawan. Maging ang ina ni Eliza marahil dun sa langit ay umiiyak dahil sa sinapit ng bunsong anak. Magkahalong galit at awa naman ang naramdaman ng mga taong nandun, lalo na ng kanyang mga kaanak. Habang emosyonal ang sitwasyon, ay dumating na rin ang mga pulis kasunod ang forensic unit upang mag-imbestiga. Batay sa kanilang paunang obserbasyon, ay posibleng dito mismo
ang katawan dahil sa ilang palatandaan at may konting usok pa. Nakakuha naman sila rito ng mga DNA samples na isinailalim para tuluyang makumpirma na ito nga ang katawan ni Eliza. Subalit blanko pa rin sila kung paano ito nadala dun sa lugar at kung sino ang nasa likod ng karumaldumal na krimen na to. Mula sa missing person investigation ay tuluyan ng iniakyat sa murder investigation ang kanilang ginagawa. Malaking hamon naman ito sa kanila, lalo na't walang mga residente o kabahayan sa paligid na maaring nakasaksi at papunta sa bundok ang daanan na yon. Ang tanging unang naging testigo ay ang mag-asawang napadaan sa lugar dahil sa tulong ng matalas na pang-amoy ng aso. Pagkatapos na maproseso ang bangkay ni Eliza, ay pinaglamayan na ito sa bahay ng kanyang lola. Subalit hindi na nila nasilayan pa ang maganda niyang mukha sa loob ng kabaong dahil tanging larawan na lamang niya ang nakalagay. Bumuhos naman ang dalamhati at pakikiramay sa kanyang naiwang pamilya. Marami ang naantig ang puso, nagalit sa gumawa at nanawagan ng justice for Eliza. Maging ang mga politiko sa kanilang lugar, mula gobernador, congressman, alkalde at iba pa, ay personal na bumisita upang magpaabot ng pakikiramay at tulong. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay muling binalikan ng mga pulis ang kanilang huling lead, ang pahayag ng tricycle driver na nagsabing inihatid niya si Eliza sa Solano High School. Dito sila nakapansin ng mga hindi tugma sa kanyang kwento. Ang Solano High kasi ay may layong mahigit 5 kilometro mula Barangay Madiangat. Samantalang ang lugar kung saan natagpuan ang sunog na bangkay ni Eliza ay halos 500 metro lamang ang layo mula sa kanilang bahay. Isang detalyeng hindi maaaring ipagsawalang bahala. Dahil dito, kinumpronta ng mga pulis ang driver at hiniling na sabihin na ang totoo. Ipinaalala rin sa kanya na madali nilang ma-verify ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagre-review ng mga CCTV sa paligid ng Solano High. Sa puntong iyon, tila napaisip ang lalaki. Nagbago ang kanyang tindig at kalaunan ay nag-iba ang tono ng kanyang mga salita hanggang sa tuluyan niyang aminin ang nakagigimbal na katotohanan. Sumunod na umaga ng February 13, inamin niyang siya ang pumatay sa biktima at nagsunog sa katawan nito. Nakilala ang sospek sa alias na Ernie, 33 taong gulang, binata, kamag-anak at kapitbahay pa mismo ng pamilya ni Eliza. Hindi naman siya kinonsinti ng ama niyang isa ring barangay tanod na labis ding nasaktan sa kanyang ginawa. Ayon sa kanyang bagong salaysay, hindi niya talaga inihatid sa Solano High ang dalaga. Habang sakay ito ng kanyang tricycle, nakiusap umano siya na may dadaanan muna o kukunin sa Barangay Santa Rosa, bayan ng Bayumbong. Dahil kilala siya ni Eliza at walang dahilan upang pagdudahan, pumayag ang dalaga. Ngunit lingid sa kanyang inosenteng kaalaman, ang simpleng pakiusap na yon ay bahagi na pala ng isang napakasamang plano. Dumiretso sila sa isang bahay na nasa likod lamang ng barangay hall ng Santa Rosa. Lumiko sila papasok sa isang kalsada na to hanggang marating ang naturang bahay na walang nakatira. Pagdating doon ay pinaniniwala ang sapilitan nang ipinasok ng suspek ang dalaga upang isakatuparan ang kanyang masamang balak. Ayon sa pahayag ni alias Ernie, tinangka lamang daw niyang halayin si Eliza. Ngunit dahil nanlaban daw ito, kaya nasakal niya hanggang sa mawalan ng buhay. May lumabas ding impormasyon na posibleng may kasama siya sa krimen. Subalit patuloy pa itong vini-verify at iniimbestigahan ng mga otoridad. Matapos ang insidente, isinakay daw niya ang katawan ng biktima sa isang Mitsubishi Adventure na pagmamay-ari niya at dinala sa lugar kung saan ito kalaunang natagpuan. May mga indikasyon ding nagsasabing maaaring kinaladkad muna ang katawan bago ito sunog. Marami naman ang hindi kumbinsido sa kanyang pahayag na hindi niya nagalaw ang dalaga. Ayon sa ilang obserbasyon, maaaring sinunog ang katawan upang sirain ang posibleng ebidensya, lalo na kung may mas mabigat pang krimeng naganap kagaya ng rape. Gayunman, ang mga ito ay bahagi pa rin ng patuloy na investigasyon at paghahanap ng matibay na ebidensya. Samantala, nagsagawa ng masusing crime scene processing ang SOCO team sa bahay na tinukoy ng suspek. Nakakuha sila ng iba't ibang ebidensya tulad ng mga blood stain, hair strands
at iba pang materyales na isinailalim sa forensic examination. Kalaunan ay na-recover din ang itim na Mitsubishi Adventure na sinasabing ginamit sa pagdala ng bangkay. Sa bisa ng search warrant, nakakuha pa ng karagdagang ebidensya mula sa sasakyan na kasalukuyang sinusuri. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang inilalabas sa publiko na larawan ng suspect na si alias Ernie maliban sa isa na to na pinost sa isang comment section, bagay na naging usap-usapan sa social media. Sa halip, larawan ng sinasabing may-ari ng bahay ang kumalat na nagdulot ng maling paratang laban sa kanya. Dahil dito, nagpa-interview ang naturang may-ari upang linisin ang kanyang pangalan. Ayon sa kanya, sa Solano na sila nakatira ng kanyang pamilya at si Ernie ang itinalagang caretaker ng bahay. Paminsan-minsan daw ay pumupunta ito roon upang maglinis. Pagsapit naman ng ika-4 na araw, February 16, ay tuluyan ng isinampa laban sa suspect ang kasong murder, isang mabigat na akusasyon na may kaakibat na mabigat na parusa. Patuloy pa ring inaalam ng mga otoridad kung may sapat na ebidensya upang madagdagan pa ito ng iba pang kaukulang kaso. At nito lang February 18, 2026, tuluyan nang inihatid si Eliza sa kanyang huling hantungan. Sa pangalawang kwento naman, ang biktima ay nakilalang si Crystal Joy Lagaras Abarquez, 12 taong gulang at residente ng Toledo City, Cebu. Siya ang pangalawa sa 3 magkakapatid na babae nina Christine at alias Joel. Simple lamang ang kanilang pamumuhay. Sa isang maliit at payak na bahay na to sila nakatira. Isang tahanang minsang napuno ng masasayang alaala ni Crystal Joy, ngunit ngayon ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang kanyang ina ay isang simpleng may bahay, samantalang ang kanyang ama ay kasalukuyang nakakulong sa Toledo City Jail dahil umano sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Isang bisyo na sinasabing naging dahilan ng kanyang pagkakakulong at naging ugat ng malagim na sinapit ng kanyang anak. Subalit nais kong linawin na wala pang hatol sa kanyang kaso at hindi pa natin lubos na nalalaman ang buong katotohanan tungkol dito. Inilarawan si Crystal Joy bilang isang masigla, mabait, masunurin at masipag mag-aral na bata. Maganda at puno ng pangarap. Isang tipikal na kabataan, mahilig sa cellphone, palaging nagse-selfie. Wala siyang nobyo, hindi rin mabarkada, bahay at eskwela lamang ang kanyang mundo. Siya ay nag-aaral sa ika-6 na baitang sa North City Central School at nakatakda sanang magtapos ng elementarya ngayong taon. Subalit hindi na iyon kailanman mangyayari. Nitong hapon ng February 11, 2026, bandang 4:00, ay nagpaalam si Crystal Joy sa kanyang ina na sandali lamang siyang aalis. Ngunit lumalim na ang gabi at kumagat na ang dilim na hindi pa rin siya nakakauwi. Sinubukan nilang tawagan ang kanyang numero at i-chat sa messenger, ngunit hindi na ito makontak. Dito na unti-unting kinabahan ang kanyang ina. Bawat minutong lumilipas, bawat oras na dumadaan, ang kaba ay naging takot. At ang takot ay naging matinding pangamba. Hindi ugali ni Crystal Joy ang umuwi ng gabi o hindi man lang magsabi kung nasaan siya. Una ngang naisip ng kanyang ina na baka nagtampo lamang ito lalo na't minsan ay napapagalitan niya ang anak. Ngunit noong araw na yon, wala siyang maisip na dahilan kung bakit bigla na lamang itong nawala ng walang pasabi. Matapos magtanong-tanong sa mga kapitbahay, kakilala at mga kaibigan o kaklase ng kanyang anak, nagpost na rin siya sa social media upang manawagan ng tulong. Sa bawat post ay mababanaag ang matinding pag-aalala at ang unti-unting pagkawasak ng puso ng isang ina. Kinabukasan, nagpasya na ang pamilya na magtungo sa Toledo Police Station upang mag-file ng missing person report. Agad namang nagsimula ng investigasyon ang mga pulis at naglabas din ng post sa kanilang Facebook page upang humingi ng anumang impormasyon tungkol sa dalagita. Marami ang nagbahagi ng panawagan. Nag-alok pa ng pabuyang salapi ang LGU ng Toledo City para sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling bigo ang paghahanap. Walang bakas,
parang bula na lamang naglaho si Crystal Joy. Ang pag-aalala at pag-asa ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina, ay unti-unting nauupos, parang kandilang dahan-dahang nauubos ang liwanag. Lumipas ang mga gabing halos walang tulog sa kaiisip at pagdarasal na sana'y ligtas ang kanilang anak. Makikita sa kanyang mga posts sa Facebook ang desperasyon at pagmamakaawa ng isang inang kumakapit sa natitirang pag-asa. Natapos lamang ang paghahanap pagdating ng ikawalong araw nito lang, February 19, 2026. Nung hapon na yon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay ng kasagutan sa paraang hindi nila kailanman gugustuhin. Sa kabilang barangay ay umuwi ang isang aso na nagngangalang Meyating o mas kilala sa tawag na Miat-Miat na may kagat-kagat na bagay na agad nakatawag ng pansin. Tahol ito ng tahol, tila ba may nais ipahiwatig. Nang lumabas ang kanyang amo upang tingnan kung ano ang nangyayari, dinala siya ng aso sa isang mabahong bagay na nakahandusay sa lupa. Nang lapitan niya ito ay labis niya itong ikinagulat dahil isang naaagnas na paa ng tao ang kanyang nakita. Agad siyang nag-report sa barangay. Rumesponde naman ang mga opisyal, katuwang ang ilang residente, at maingat nilang sinundan kung saan maaaring nakuha ng aso ang naturang bahagi ng katawan. Dinala sila nito sa isang liblib na lugar sa Sitio Paho, Barangay Ibo, Toledo City, na may layong halos 100 metro lamang mula sa bahay ng amo ng aso. Ang barangay naman na to ay nasa halos 3 hanggang 5 kilometro ang layo mula sa barangay nila Crystal. Palubog na ang araw ng mga oras na yon. Tahimik ang paligid. Napapaligiran ng mga puno at halaman ang bahaging medyo pababa ang lupa. Habang papalapit sila, mas lalong tumitindi ang masangsang na amoy. Hanggang sa bumungad sa kanila ang isang nangingitim at nabulok na bangkay na nakahandusay sa tabi ng isang puno. Ang ulo nito at ilang bahagi ng katawan ay hiwalay na, may layong tinatayang halos 2 talampakan mula sa katawan. Muli nila itong ikinagulat at kaagad na ipinagbigay alam sa kapulisan. Pagdating ng mga pulis ay madilim na at napakaraming tao na sa paligid. Dito na rin pumasok sa isip nila ang nawawalang si Crystal Joy, kaya agad na ipinatawag ang kanyang ina. Nang dumating si Aling Christine, tila gumuho ang kanyang mundo sa kanyang nasaksihan. Bagamat hindi na makilala ang mukha at katawan dahil sa matinding pagkakaagnas, agad niyang nakilala ang heart-shaped pendant ng kwintas, pati ang suot nitong t-shirt at jogging pants. Dito pa lamang ay mabigat nang tinanggap ang pinakakinatatakutang katotohanan, ang bangkay na natagpuan ay si Crystal Joy. Sobrang nakakadurog ng puso ang ginawa sa kanya. Kaya sa crime scene pa lang ay wala nang tigil ang pag-iyak ng kanyang mga kapamilya, lalo na ng kanyang ina. Batay sa paunang investigasyon at ilang indikasyon, posibleng itinalim muna ang dalagita sa puno dahil sa na-recover din na sintas ng sapatos dito na nakatali pa. Pero may ilan pang nakakabahalang ebidensya ang natagpuan din sa crime scene na pinaniniwala ang ginamit ng salarin. Mga aluminum foil at posporo na kadalasan ay ginagamit din ng isang adik. Matapos maiproseso ang crime scene, dinala ang bangkay sa punerarya at isinailalim sa masusing pagsusuri upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkamatay. Kumuha rin ng mga sample para sa DNA analysis upang formal na makumpirma ang pagkakakilanlan sa kabila ng pagkilala na ginawa ng kanyang ina. Ikinagulat at ikinabahala ito ng buong komunidad. Mabilis na kumalat ang balita at naging viral sa social media. Marami ang nagalit, naawa at nanawagan ng hustisya para sa dalagita. Maging ang mga lokal na opisyal ay nagpahayag ng pakikiramay at nagpaabot ng tulong sa pamilya. Ngunit sa likod ng simpatya at galit ng publiko, iisa ang tanong ng lahat. Sino ang may kagagawa ng karumaldumal na krimeng ito? Upang masagot ang tanong na iyon at maibsan ang tumitinding galit ng komunidad, mas pinaigting ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Unti-unti silang nakakuha ng mahahalagang lead, kabilang ang mga kuha sa CCTV at mga pahayag mula sa 3 individual na nagpakilalang saksi. Ang mga impormasyong ito
ang naging susi sa mabilis na pag-usad ng kaso. Ayon sa dalawang saksi, may nakita silang kahina-hinalang lalaki malapit sa crime scene mula nang mawala si Crystal Joy. Isa sa kanila ang sumunod sa direksyon na tinahak ng lalaki mula sa isang masukal na bahagi ng lugar. Sa mga sandaling yon, wala pa silang kaalam-alam sa posibleng nagaganap. Ang malinaw lamang nilang natandaan ay ang itsura ng lalaki at ang kulay ng kanyang suot na damit. Samantala, ayon sa isa pang saksi, pinagbantaan umano siya ng suspek na isusunod. Sa isinagawang backtracking ng mga otoridad, ay nakakuha sila ng footage sa isang private residence. Makikita na bandang 5:20 ng hapon noong February 11 ay namataan si Crystal Joy sa kanilang barangay planta poblasyon ng nasabing syudad. Naglalakad siya habang abala sa kanyang cellphone. Suot ang kaparehong t-shirt at jogging pants na kalaunan ay narecover sa crime scene. Sa hiwalay namang kuha ng CCTV, bandang 5:23, ilang minuto lamang ang pagitan, makikita ang isang lalaking sakay ng motorsiklo. Siya ang itinuturong suspek. Sa sumunod na footage, makikitang angkas na ng lalaki si Crystal Joy patungo sa barangay kung saan kalaunan ay natagpuan ang kanyang bangkay. Kapansin-pansin na tila kakilala niya ang nagmamaneho. Wala umanong indikasyon ng takot o pamimilit sa kanyang kilos. Iyon na ang huling pagkakataong nakita siyang buhay. Ipinakita ng mga investigador sa mga testigo ang larawan ng lalaking sakay ng motorsiklo. Positibo nila itong kinilala bilang ang kahina-hinalang lalaki na nakita nila malapit sa crime scene. At ang umano'y nagbanta pa sa isa sa kanila. Hindi nagtagal, sa patuloy na pagtatanong at beripikasyon ng mga pulis, ay tuluyan nilang natukoy ang pagkakakilanlan ng suspek, pati na ang motorsiklong kanyang ginamit. Ang mas lalong ikinagulat ng lahat, lalo na ng pamilya ni Crystal Joy, ay ang katotohanang hindi pala ito isang estranghero. Siya ay nakilalang si Rowel Lagaras Villapiña Jr., 28 taong gulang. Mayroon daw siyang live-in partner na nagtatrabaho sa ibang bansa at may 2 anak na babae. At higit sa lahat, pamangkin niya pa ang biktima. Magpinsan kasi sila ng ina ni Crystal Joy. Ikinagalit ito ng husto ng mga nagmamahal sa dalagita. Hindi makapaniwala ang kanyang ina na magagawa ito ng suspek sa kanyang pamangkin. Kaya ganun na lamang kasakit ang nararamdaman nila. Mas nadagdagan pa ang sakit ng ikwento niyang sinadyang itago sa kanya ng pinsan niyang suspek. Tumulong pa daw ito sa paghahanap kay Crystal Joy at nag-text pa nagtatanong kung nahanap na siya. Makalipas ang ilang araw na paghahanap ay nagpadala pa ito ng voice message at sinasabing naaawa daw siya na sana ay makita na si Crystal Joy. Samantala, mayroon ding mga residente ang nagpatunay na lulong sa ipinagbabawal na gamot itong tukmol na ito. Sa isang madamdaming tagpo naman na to, nakuha ng isang video, ay makikita ang umiiyak na kapamilya at ina ni Crystal Joy habang ipinapaalam sa ama ng dalagita ang malagim na sinapit ng anak. Dahil nakakulong ito at medyo malayo, kaya tanging pag-iyak, pagsigaw at pagkaway lang ang nagawa nila. Nang puntahan naman ng ina ng biktima upang komprontahin ang suspek sa kulungan, ay naging emosyonal din ang tagpo. Sa video naman na to ay mapapanood ang hinaypak na to habang tinatanong sa loob ng kulungan. Dilat na dilat ang mata at ang buhok na parang mga ahas sa ulo ni Valentina. Nakuha pa ng put tank in a mall na lalaking to ang itanggi ang kanyang ginawa. Niwala man lang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Ibinahagi pa ni Aling Christine ang isang comment ng suspect sa My Day na pinost ng panganay na anak at nakasaad dito na para bang mayroon na itong gusto o pagnanasa sa sariling pamangkin. Wala silang kaalam-alam na maging kay Crystal Joy pala ay ganun din, lalo na't madalas pa itong pumunta sa bahay ng suspect dahil sa tiwala bilang kamag-anak. Isang tiwala na tuluyang sumira sa kanyang buhay at mga pangarap. Ibinunyag naman ng mga pulis na nagpositibo sa paggamit ng droga ang suspek at mayroon na pala itong 2 kaso ng rape dati sa Iloilo. Pero sa hindi na idinetalyeng dahilan ay na-dismiss, kaya nakalabas pa siya. At ngayon ay muling nakapambiktima, kaya malaki ang paniwala nila na hinalay din niya si Crystal Joy bago pinatay at iniwan na lamang ng ganon. Dahil sa maagang pagkakaresolba, ay nakatanggap ng pabuya ang 3 informants.
May mga nagkomento din na sana pati ang aso na nakakita o naging daan sa pagkakatuklas at bigyan ng pinansyal na tulong ang pamilya. Sa ngayon ay nakakulong pa rin ang suspek at inihahanda na ang kaukulang kaso at marami ang nanalangin na hindi na siya makalabas pa. Posible ring magtagpo sila sa loob ng city jail ng ama ng kanyang pinatay, kaya't ating aabangan ang mangyayari.